ang experience niya po sa industry na to is hindi matatawaran dahil sa past company po namin, isa rin po siya sa talagang pilar, no? So, ayaw natin nung mga word na ina-idolize, no? Pero isa siya sa talagang nire-respeto kasi ang bilis po talaga ng growth niya. Even sa Live Good, sobrang bilis din po niyang mapalaki yung team. So, yan, i-share niya na yung kanyang training for tonight. Sobrang excited ako. Sobrang dami nating matututunan ngayon. As in, ibang level naman to ng skills and knowledge na may apply talaga natin. So, without further ado, I would like to, syempre, welcome our speaker training for tonight, Miss Irene Paglikawan. Take it away. Ayan, thank you so much, Coach Joy. Clear ba yung boses ko? Yes. Sana naman ay okay yung aking audio. Ayan, so good evening everyone. Okay ba ang lahat? Excited po ba? Ayan, so gumamit ako ng dalawang gadget para makita ko yung mga nagchat-chat. Ayan, so let me share my screen first. Ayan. Okay po ba? Oops. So, ayan. So by the way, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin or sa mga first time na narinig ako, ayan. So my name is Irene Paglikawan. Dati po akong OFW. Nag-work ako sa Singapore for 8 years. And then, doon din nag-start yung journey ko sa MLM industry or sa network marketing industry. So, nag-start ako way back 2013. So, 11 years na ako dito, no? And I've been with my previous company for 10 years. And gaya nga na sinabi ni Coach Joy, talagang ako kasi pag meron akong sinimulang bagay, talagang siniseryoso ko at nagpo-focus talaga ako. And eventually, pero syempre, may mga may mga, kumbaga, may mga bagay na kailangan mo talagang iwan pag hindi na nag-work. Sobrang love ko yung first company ko. Pero syempre, gaya nga ng sinabi ni Ben Glinsky, people are walking away from expensive products. So, alam naman natin, di ba? So, hindi na talaga nag-work yung mga traditional MLM ngayon. So, that's the reason why when I saw the concept of Live Good, talagang 3 days kong inulit-ulit yung presentation. Kasi sabi ko, once na nag-join ako dito, nakasalala yung pangalan ko dito, di ba? I-invite ko yung mga friends ko, yung mga business partners ko before. So, kailangan legit yung company, di ba? And at the same time, kailangan may mangyari sa buhay namin dito, di ba? Kasi unang-una, syempre, hindi naman yung pera yung pinag-uusapan lang, di ba? Yung oras natin. So, kung mag-alat lang din ako ng time sa isang company or sa isang business, I'll make sure na worth it talaga siya ng time. So, that's the reason why nandito po tayo sa Live Good ngayon. And congratulations everyone for choosing Live Good. Kasi I do believe it's really one of the best company right now in terms of MLM company. Kasi nga, alam naman natin na talagang, gaya nga sinabi ni Ben Glinsky, if ever 15 years now, hindi na nag-work yung ganitong concept, talagang mag-i-innovate sila. So, sobrang believe ako sa founder natin kasi alam mo talaga yung taba ng utak niya. So, kumbaga pwede natin talagang itaya yung future natin. Meron talagang pwedeng puntahan yung pagpapakahirap natin sa Live Good, yung mga sacrifices natin ngayon. Kaya anyways, without further ado, congratulations din for attending my training tonight. Kasi talagang din yung isa sa mga, kumbaga, minsan 'di ba, may mga bagay na gusto tayong ma-achieve sa buhay natin. And ako naniniwala ako na binigay ko talaga yung 100% ko sa previous company. It's just that siguro may mga kulang. Or kung wala mang kulang, yun nga, siguro kailangan na talaga ng another opportunity, which is Live Good nga. Now, kung mapapansin nyo guys, sa buhay natin, okay, if you're aware of that, every 10 years, di ba, parang meron tayong goal every 10 years. So, halimbawa, dapat ganito yung na-achieve mo, 30 to 40 ka, dapat ganito, di ba? So, sino sa inyo ngayon, may tanong lang ako bago ako mag-start, sino sa inyo ngayon, yung feeling ninyo, at this point in time, talagang na-achieve na ninyo yung goals ninyo sa buhay? As in, nandun na kayo sa pinnacle of success, ito na yung talagang tugatog na inaasam ninyo sa buhay nyo. Sino sa inyo yung nasa ganung level na? Walang sumasagot. Another question, sino sa inyo ang gusto pang ma-achieve talaga, yung marami gustong ma-achieve sa buhay? I'm sure lahat tayo. Ako din magta-type ako ng 1. Ako din, kasali ako dyan. So meaning, may kailangan gawin. The mere fact na hindi pa na-achieve, manifest yung life of our dreams, it means we have to do something. So hopefully, by God's grace, ito talaga yung mag-open ng mind, ng heart, ng lahat-lahat sa atin, ng opportunity
prosperity, ng abundance life, di ba? So hopefully itong training na to makatulong talaga. Kumbaga maging stepping stone nating lahat. Talagang sundin na natin yung ganong path. Okay? So, ang training ko po ngayon is manifesting the life of your dreams, the abundant mindset. So, ito po pala, hindi siya basta-basta lang na, okay, abundant mindset ako. Hindi, mayroon tayong kailangang step by step na gawin para mapunta tayo sa ganung state of mind. Okay po ba, guys? Okay po ba? Excited po ba ang lahat? Ayan. Pero before that, okay, pag-usapan natin muna, ano ba yung ibig sabihin ng abundance? So kailangan maintindihan natin by heart ano yung ibig sabihin nito, okay? So abundance is not just about material wealth, okay? It is a state of mind. O kumbaga it encompass health, relationship, creativity, and spiritual fulfillment. So, aabot tayo hanggang sa soul, sa spiritual level, na tinatawag. Okay? So, imagine the ocean. It's vast. Ibig sabihin, malawak siya, di ba? And ever-flowing. So, meaning, at limitless po. Limitless po ang ating abundance. Yun yung pwedeng ibigay sa atin ng universe. Okay? That's how abundance works in the universe. So when we attune ourselves to this energy, okay, we step into reality where opportunities are boundless and the life we dream is not just possible but inevitable. Meaning, walang imposible. Okay? So ngayon guys, sabi nga, the world we live is overflowing with abundance. Yet, maraming tao, stuck tayo sa mindset of lack. Yung parang feeling natin laging may kulang. Okay? So bakit kaya? Ganito guys yun. The difference daw between someone who manifests their dreams and someone who struggles is rooted in their belief system. So guys, malaking factor kung bakit hindi pa natin nakukuha ang dreams natin dahil sa mga maling mindset na still sa atin, maybe before, ng mga bata pa tayo. I'm sure marami sa atin familiar sa mga, like ako, sa amin, sa mga linyahang mahirap kumita ng pera or napakahirap ng buhay ngayon. Familiar ba? Sounds family. Diba? So, yun yung kasi yun yung panahon ng mga baby boomers na hindi pa sila masyadong, kumbaga, hindi pa masyadong exposed sa knowledge na meron tayo ngayon. Kasi right now, ma-access natin lahat ng information sa YouTube, di ba? Sa social media, di ba? Ang dami tayong mapapanood. Paano yumaman? Mag-type ka lang sa AI kung paano kumita ng ganyan. Ibibigay na sa iyo yung mga sagot, di ba? So ngayon, we are so lucky na, kumbaga, easy access lahat sa atin ngayon. Kaya nga dapat lahat tayo maging abundant, dapat lahat tayo maging successful eh. Kasi nandito na, naka-offer na lahat sa atin talaga. Sabi nga, this is the best year. Kumbaga ito yung pinaka best time. Okay? Kasi lahat available na. Ang bilis, easy access na kahit nga yung pagpapadeliver ng pagkain, di ba? Di ba? Tawag ka lang or nasa apps na lahat. So, alam mo yun, ang dali talagang mahanap yung success or gawin yung success kung talagang gagawa lang tayo or gagawin natin. Okay? Kumbaga nasa atin pa rin kung paano natin i-achieve yung mga dreams natin sa buhay. Okay? So, malaking factor po kung bakit hindi pa natin nakukuha yung dreams natin ay dahil sa mga mindset natin. Yun nga yung gaya sinabi ko, mahirap ang buhay. Yun lagi kasi naririnig natin dati, di ba? So, ngayon, bago natin simulan ang discussion about manifestation, okay, kailangan maintindihan muna natin ang ibig sabihin ng abundance, which is yun nga, sinabi ko kanina sa inyo, no? So, hindi dapat, actually, dapat nga hindi natin naiisip na, na mahirap eh. Kasi, our universe is really limitless. Si God, sobrang limitless, sobrang mayaman ang higher creator natin, 'di ba? So dapat hindi tayo nakakaisip ng scarcity. O 'di ba? Hindi tayo nakakaisip ng lack. Kasi nga nasa atin lahat. It's just that paano ba natin kukunin 'yon, 'di ba? Ayan. So it means guys, wala talagang imposible. Okay? Kailangan lang ma-master natin yung power of manifestation. So okay po ba? Learning po ba guys? So ibigay po muna natin yung 100% focus natin. Kasi napaka-importante po ng mga ituturo ko tonight. Kasi sabi ko nga, lahat naman tayo inaaral pa lang din to. Actually, kaka-start ko lang ding aralin to. Kasi nga, syempre, ako, at my age, 40s na ako, nagtatanong ako, ano ba yung kulang? Ano ba yung dapat kong gawin? So, ito yung isa sa mga, kumbaga, feeling ko, dahil nga lagi ako nag-iisip, nagme-meditate, ganyan. So, kumbaga, ginaid ako ng universe or ginaid ako ni Lord sa pag-aaral nito. Now, isi-share ko po sa inyo yan na talagang lahat
ibibigay ko sa inyo para alam mo yun, sabi nga yan yung pinaka magandang gawin natin, mag-serve tayo sa mga tao. So kailangan wholeheartedly willing tayong mag-give back sa mga tao. So ito yung isa sa way na mag-give back ako sa inyo, and syempre thankful ako na meron tayong ganitong business opportunity, and gusto ko lahat tayo maging successful. So now let's go back to our training. So practice the law of attraction and manifestation. Sabi nga, at the core of manifesting abundance is the law of attraction. So ano yung ibig sabihin nun? Ang universal law po, nag-ooperate po siya on the principle that likes attracts like. So meaning, kung ano yung focus natin, whether consciously or unconsciously, yun yung nag-expand. Okay? So if you focus on abundance, of course, you'll attract abundance. Pero, ito, remember guys, kapag ang lagi mong fino-focus is yung luck, ibig sabihin yung mga wala sa'yo, lalo mo siyang naa-attract. Okay? So kaya guys, be careful. Kailangan aware tayo dito. Actually, narinig ko na din to dati pa, yung mga law of attraction, kasi nag-start lang ako marinig to mga gato nung nasa networking na ako eh. Or siguro kasi before nga, na nag-work ako, busy ako sa work, so, and hindi din ako masyadong nanonood ng mga YouTube, ganyan. So hindi ko masyadong nabibigyang pansin to. Pero nga, mula nung nag-start ako ng networking, lagi ko na narinig yung law of attraction. Pero, hindi ganun ka-deep. Ibig sabihin, okay, kailangan pala positive tayo, pero hindi ko alam yung impact, yung lalim ng impact. Okay? So ngayon, hihimayin po natin yan. Bakit kailangan natin talagang maintindihan ito? Okay? So, ayan. Ang manifestation naman, it is about aligning your thoughts, emotions, and actions with the reality you want to create. Okay? So, it's not as simple as thinking positive and then waiting for miracles to happen. Hindi po siya ganun, Kaya kailangan talaga natin, guys, ang tamang proseso kung paano natin i-manifest ang dream life, okay? Na gusto natin. So, hindi po pwede na alam mo yun, na nag-a-attract ka ng positive pero lagi kang grouchy, lagi kang galit sa mundo, 'di ba? Lahat pinoproblema mo. So it really won't work that way. Okay? So okay po ba? So one of the most common misconception daw po, okay, about manifesting is that it's purely mental. Well, although of course, importante talaga yung positive thinker ka, but aside from pagiging positive thinker, okay, dapat ang emotions mo and belief mo 100% yun din yung umaayon sa iniisip mo. Kailangan sila, ibig sabihin synchronize sila. Hindi pwedeng positive thinker ka lang pero yung emotions mo laging negative, down na down ka lagi. Tapos ikaw mismo nire-rebut mo deep within you yung totoo ba talaga mangyayari to? Nagigets niyo ba yung point ko? So kailangan synchronize yung tatlo na yun, okay? Ayan. So hindi po pwedeng sabihin mo na, ay gusto kong maging mayaman pero napaka-warrior mo. Okay, you are always anxious about money. So paano mo nga mamamanifest yung buhay mo kung ganun yung emotions mo parate, okay? So hindi po siya magiging effective, okay? That's why aligning your emotions and beliefs with your desire is very important. Now may ways din po tayo paano natin ma-align. So kailangan natin i-practice yung gratitude. Ano po ba yung gratitude? Actually kami ni Coach Joy, talagang nag-start na kami na every morning, meron kaming gratitude journal. Nagsusulat kami doon at least 5. Kung maraming nangyaring positive sa'yo, okay, bawa, thankful ka kasi masarap yung kinain pa. Yung mga maliliit na bagay, yung mga little wins mo, isusulat mo siya. Okay? So, ito guys, isa sa mga practice na kailangan natin gawin para ma-align yung emotions mo, okay, sa abundance mindset is kailangan maging grateful ka. You have to be grateful every single day. Every morning, okay, after mo mag-meditate at mag-visualize, magsulat ka ng at least 5 things that you are grateful for. Okay? Bakit po kailangan gawin yan? Kasi daw, gratitude is the most powerful vibration na pwede natin ibigay sa universe or kay God. Okay? Kasi 'di ba pansin niyo pansin niyo 'di ba? Kapag halimbawa may tinutulungan tayong tao, tapos sobrang grateful siya. 'Di ba kahit sa maliit na bagay tuwang-tuwa siya. 'Di ba? The more na we want to help that person. So ganun din daw yung universe or si God. Kapag sobrang liit na bagay lang pero grateful ka, lalo siyang natutuwa na bigyan ka ng more blessings. Oh, na-gets niyo? Naniniwala kayo doon? Pansin niyo ba 'yon? 'Di ba?
So, napaka-importante nito, guys. Kumbaga, madali siyang gawin, di ba? Pero yun nga, kahit madaling gawin, hindi natin nagagawa. Guys, gawin po natin siya kasi it will give your life a big impact. Okay? Isulat nyo po ang mga dapat na, isama nyo po yan sa mga morning routines nyo, no? At least 5 things na happy ka, na nangyari sa'yo ngayong araw na to, or kahapon, ganyan. Kasi morning, di ba? Yun yung gagawin nyo parate. Para umaga pa lang, okay? Umaga pa lang, positive na yung vibration na meron kayo simula pa lang ng araw. Agree po ba? Yun. So, later on po, actually, ang kailangan lang talaga natin gawin na isama sa morning routine natin is yung meditation, visualization, affirmation, at saka pagsusulat ng gratitude. Yung meron kang gratitude journal. Okay po ba? Ayan. So now, i-dissect pa po natin siya deeper. Okay? So fully po, makatagal kayo, I think mga 1 hour lang naman to. Kasi medyo mahaba din yung discussion. Or, depende, kasi mabilis naman ako magsalita. Ayan. So, yung mga hindi makasunod, pwede naman po nating ulitin ulit yung video. Ayan. So, steps in manifesting the life of your dreams. Ito po siya. Isa-isahin po natin siya. Ayan. So, shifting your mindset. So, marami sa atin na mindset before sa napakadaming limiting beliefs like resources are limited, there is not enough for everyone, or the success is only for a few people, na parang feeling mo, ay yung iba lang yung magiging successful kasi magaling sila, ako hindi magaling. Yan yung mga limiting beliefs ninyo, guys, na maybe, hindi kayo aware. Okay? Although most of us talagang nabaon sa mga ganyang paniniwala, guys, hindi po yan totoo. Di ba? Yung mga maling paniniwala na yan po yung nagtatrap sa atin in a cycle of scarcity. Ibig sabihin, kaya hindi pumapasok yung blessings is because nakablock yung blessings because may mindset kayong negative. Okay? So it's about time to unlearn the scarcity mindset and replace it with an abundant mindset. So, eto guys, ask yourself, what are your beliefs about abundance? Do you think you deserve to live a life full of joy, wealth, and success? So, kung ano yung sagot niyo po sa mga tanong na yan, it will reveal kung anong klaseng mindset meron ka ngayon. So ngayon, kung negative man yung sagot mo dyan, it means kailangan nyo pong tanggalin yan. Okay? Kalimutan yan. Ayan. So, ganun po daw ang kailangan natin gawin. Okay? So, next is releasing limiting beliefs. So, paano natin i-release yung limiting beliefs natin? Okay? May mga effective ways. Kaya nga, kanina sabi ko kailangan talaga may affirmation. So, ganito siya. No matter how much we desire abundance, kapag may mga limiting beliefs tayo, makaka-apekto to sa pagmamanifest ng dream life natin. Ibig sabihin, nakaka-apekto talaga kapag negative yung, totoo naman yan, alam naman natin yan, di ba? So, most often, nanggagaling yung mga limiting beliefs natin from childhood experiences. Like, for example, palagi kang nabubuli ng bata. Hindi naka-experience ng sobrang hirap ng buhay before. Parang isip, wala naman akong limiting beliefs. Pero ito para sa mga tao talaga na may mga, kumbaga may mga dark experiences sa buhay. And may mga ganun talaga. Hindi natin sila pwedeng i-blame or kutsain na bakit nega kang mag-isip, bakit ganyan ka? Diba? Kasi nga, it's because may mga pinagdaanan sila. But it doesn't mean na habang buhay nilang aalagaan at i-baby sa buhay nila. Kaya nga may mga ganito tayong training. Kasi kung gusto mo talagang manalo sa you have to learn. Ayan. So, kasi nga, sabi ko nga lahat naman talaga, lahat tayo kahit yung pinaka-successful na tao, kahit pinaka-mayaman, lahat may problema. Pero depende lang kung paano tayo problema. Okay? So, ayan. So, normally, yung mga tao talaga na sobra yung sufferings, yung mga, like for example, yung nabully sila, or may mga past trauma sila ng mga bata sila, or kaya, kumbaga, abused sila mga bata, or anything na may pain na hawak-hawak. Ayan. Sa, kumbaga, yun yung mga subconscious thoughts na nagsasabi sa'yo na you are not good enough. You don't deserve success. Okay? Or yung abundance is only for others. So, kailangan ma-identify and ma-release mo yung mga limiting beliefs mo. Okay? Kailangan kasi aware ka. Okay? So, pay attention to your self-talk. Ano yung mga sabi mo sa sarili mo when things are not going your way? Ibig sabihin, if halimbawa nagplano ka, hindi naman nangyari, ano yung mga negative self-talk mo? Okay? Do you tell yourself na, ay, hindi talaga ako magaling, hindi talaga ako capable, hindi ko talaga kaya mag-succeed? Nasasabi mo ba yun sa sarili mo? Or do you feel unworthy? Or
Actually, yan yung isa sa mga, sabi ko nga, you have to pay attention sa lahat ng, kasi minsan yung battle of the mind, yan yung ano yan yung mahirap, di ba? Kaya kailangan aware tayo eh. So, one effective way daw to release limiting beliefs is through affirmation. Okay? So kapag everyday, nagpa-practice ka ng affirmation, nai-internalize mo siya. Ibig sabihin, mas nai-internalize mo, mas nafe-feel mo. So the power of words is immense, meaning what you say to yourself becomes your reality. So yan po yung ibig sabihin ng affirmation. Ano yung maitutulong ng affirmation sa'yo? Okay, ulitin ko, affirmations are positive statements that reprogram your subconscious mind when used consistently. And that's the reason why we have to do it every single day. Okay? So, they help to override the negative patterns that have been holding you back. For example, ayan, lagi mo sinasabi na, I am worthy of abundance, I attract success effortlessly, I am a money magnet, or pwede din na sabi mo na, I am a crown diamond director, mga ganun. So, lahat, kung ano yung gusto mo, you have to design your own affirmation, okay? Na mag-work or ibig sabihin, mag-a-apply sa life mo. Okay, ayan. So, number 3 is aligning your energy with the universe. So, it means your vibration, your thoughts and emotions and beliefs needs to be in harmony with the energy of abundance. So, ibig sabihin, hindi lang yung isip mo, kailangan lahat. Even yung emotions mo, yung beliefs mo, gaya ng sinabi ko kanina. So, paano natin magagawa yan? Through meditation and self-care. So, ito, ulitin ko. So, sabi nga, the universe responds to your energy, not just not just to your words or action. So, kailangan talaga synchronize sila. Magkakasama yan. So, paano natin i-align yung energy natin? So it starts with being mindful of how you feel on a daily basis. So kapag stressed ka or anxious ka or you have full of fears, then you're not in alignment with abundance. So on the other hand, di ba, if you're feeling, parang feeling joyful ka lagi, grateful and confident, then you're vibrating the same frequency as abundance. Okay? So one of the best way para ma-align natin yung ating energy is through meditation. Ano yung meditation? So, ano ba yung kaibahan ng meditation sa visualization? Dati akala ko same lang sila. Magkaiba pala. Ang meditation, nakakatulong siya sa atin to quiet our mind. Kumbaga, i-clear mo, i-release mo lahat ng resistance and then connect with the energy of the universe. So, through meditation, nare-release natin yung frustrations, anxiety. So, ito yung nakaupo ka, then you will focus on your breath. And basta may mga ganun, pwede kang, hindi ka pasanay, pwede kang mag-check sa YouTube, merong mga guided meditation. Basta ang importante dito is ma-practice mo siya kung paano mo i-clear yung mind mo sa lahat ng mga stress mo, yung mga iniisip mo lahat. So, maganda siya sa gawin sa talagang pagkagising mo sa umaga. Prayer and meditation. Yan yung first thing in the morning, dapat ginagawa mo siya. Okay? So, kumbaga, through meditation, kinakalma mo yung sarili mo. Kini-clear mo yung mind mo from any resistance of or negative energy. Okay? So, by practicing stillness, you allow yourself to tap into the flow of abundance. So, meaning, kahit just few minutes lang every day, it can help you calibrate your energy and bring you back to alignment. Okay? So, maliwanag po ba? Yun yung purpose ng meditation. Kaya kung, ang ganda, di ba, kung umaga pa lang nagme-meditate ka na kahit ilang minutes lang, few minutes lang, kung ano yung kaya mo, di ba? Basta ang point ko lang, organize your time. Lahat naman talaga kayang gawa ng time kung gusto mo. Di ba? So, mamaya after ng training natin, okay, planuhin mo na yung oras mo, yung daily schedule mo. So make sure na isama mo yan, yung meditation, visualization, affirmation, at saka yung pagsusulat ng sa gratitude journal mo. Okay? And another thing, okay, para ma-align yung energy mo sa abundance mindset. Self-care, of course. You have to love yourself, di ba? Very important yan kasi when we take care of ourselves, whether through exercise, di ba? Or nourishing our body through diet, supplementation, spending time doing things that we love, di ba? You are raising your vibration or positive energy. So, yun po yun. Kaya, hindi masama na i-treat mo yung sarili mo paminsan-minsan. Kailangan po yan. Di ba? So, di ba, pansin nyo kapag tinitreat natin yung sarili natin, we feel good.
And then, so when we feel good, we attract good. Ayan. So, i-prioritize natin na i-nurture yung mind, body, and spirit natin kasi makaka-help ito para makip yung energy. Kumbaga, it will keep our energy high and aligned with the life that we want to manifest. Ayan. So, next is visualizing your dream life. So, dyan na pumapasok yung vision board. So, visualization means using the power of your mind to create a mental image of the life you want. So, ganito po siya. Okay. So, ang visualization po, isa siya sa pinaka-powerful tool in our manifestation process. Kasi, yun nga, I highly encourage you guys na gumawa talaga ng vision board kasi kailangan everyday mo siyang nakikita para nare-remind ka everyday sa mga goals mo. So, when you visualize, kumbaga, you're using your power, kumbaga, you're using the power of your mind na to create a mental image of the life that you want. So, it's not just about seeing the image, it's about feeling the emotions. Kasi pag everyday mo siyang ginagawa, sa una wala lang, parang hindi mo siya ganun ka-feel. Pero in the long run, kapag everyday mo na siyang ginagawa, mas mafe-feel mo na yung emotions, 'di ba? Na parang you already have what you desire. Kung everyday mong binivisualize yung mga ginagawa mo. Okay? Ay, yung mga kailangan. O yung kung everyday mong binivisualize yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo pala. So, kailangan talaga ma-feel mo na na-achieve mo na or narating mo na yung dream life na minamanifest mo. Yun yung purpose ng visualization. So, let's practice, guys. Okay? So, Coach Joy, ayan, okay lang ba? I-play natin. Diyan ka ba? I-play natin yung magpa-practice tayo kung paano mag-visualize. Play natin yung music. Alright. Wait lang. Share ko yung... Stop sharing ako. Okay pa ba, guys? Gising na gising ba? Wait lang ha. Ayan. Ayan. Matatapos natin to ng mga 9:30. Share. Sorry. Share. So, ipapractice natin, guys, paano mag-visualize. Okay? Ay, wait lang. So, lahat po tayo, close our eyes. Okay? Then, More. hindi ko sure kung maririnig nila ako kapag nag-play ka ng music. Pero let's try. Share? Nakikita? Oo. I-try natin, guys. I-practice natin kung paano mag-visualize. So, isipin nyo na ngayon kung ano yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Paano yung mga dreams ninyo. Sis, walang sounds? Ha? Wait lang. Ay, walang sound. Wait lang. Stop share. Wait lang. Pa-share screen naman siya. Yeah, meron na. So, guys, practice lang to. Mabilis lang to. Para lang. Okay na yung sound? Oo, okay na. Ayan. So, let's close our eyes, guys. Okay. So, imagine. Lahat po mag-participate para mag-pili nyo talaga. Iba kasi mararamdaman ko sa eventually gawin nyo na ito. So, imagine your dream. What does it look like? Ano yung itsura ng buhay mo? Where are you living? Ano yung itsura ng dream house mo? Saan yung dream house mo? Diba? What rank are you already? Are you the crown diamond? Diamond red mo? How much are you receiving monthly? And who are you spending your time? Picture every detail even lahat ng gusto mo.
everything that you want to manifest. Ipin yung mind na now, take it a step further and imagine how it feels. Feel the joy, the excitement, the peace that comes with living this life. Imagine yung mula the more you can embody these emotions, the more na feel mo siya, the stronger the manifestation. Yan. So, guys, practice lang po yan. Kasi pwede mong gawin yan kung mas mahabang time sa hindi po sa every morning. So, yan. Coach, okay na po. Thank you. Okay ba guys? Na-feel nyo ba? Mabilis lang yun kasi baka kulangin tayo ng oras. Ayan. Ang sarap, di ba? Ang sarap isipin na nandun ka na sa dream life mo. Di ba? Ang sarap i-imagine. Kaya gawin natin po siya every morning. Hindi po masamang mangarap ng gising. Kailangan po natin gawin yun. Okay? Ayan. So, kaya guys, set aside a time each day, kahit few minutes lang, okay, to visualize your dream life. Kasi kapag everyday mo siyang ginagawa, mas lumalalim yung emotions mo or mas nagiging, nagiging attached ka sa bini-visualize mo. Kumbaga nakakatulong din yung visualization for you to stay connected and focus sa goals na kahit alam mo, syempre along the way may mga challenges talaga. Pero, kumbaga, kapag nag-visualize tayo, nagsiserve siya as a reminder kung ano yung wino-workout mo. And it keeps your energy aligned with abundance. So, kung everyday mo siyang ginagawa, yun nga, yung mas nafe-feel mo yung emotions na with that success. Nagigets nyo po. Ayan. So, kailangan lang talaga practice. Lahat naman tayo, ako kasi nag-start pa lang din akong gawin siya. So, kumbaga, halos sabay-sabay lang tayo. Kasi ngayon ko lang din inaaral tong. Okay? So, sabay-sabay po tayo. Kaya I'm sure, after ng training na to, marami talagang magiging successful sa atin, di ba? Given syempre na ipapractice natin, di ba? Ayan. So, next is taking inspired action. So, as I've mentioned earlier, manifestation is not just about thinking and feeling. It's about doing. Kailangan syempre may action din, di ba? Galaw-galaw po tayo mga beshi. And kumbaga, once na na-align na natin yung mindset natin with abundance, now it's time to take inspired action. So, ibig sabihin, yun nga, gaya sinabi ko, mamaya assignment din, gawa po kayo ng vision board ninyo. And then, kailangan, planuhin din ninyo, ano yung mga gagawin ninyo everyday. Ibig sabihin, you need to act on ideas or opportunities na dumating sa'yo through your manifestation. So, maraming tao yung na-stuck into thinking phase. Naghihintay na lang ng magic, na bigla na lang mangyari yung mga dreams nila. The truth is, sabi nga, the universe respond to action. Kapag nagtitake ka ng steps towards your goals, even small steps, kahit maliliit na steps lang, like for example, everyday, kumakausap ka ng tao, mga ganyan, di ba? So kasi pag nagtitake ka ng small steps, meaning you're sending a powerful signal kay God or sa universe na ready ka na to receive abundance. So, but take note, dapat inspired action. Kasi inspired action is different po from forced action. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi natin forced action, ginagawa mo yung isang bagay out of desperation or fear. So, ibig sabihin negative energy. Kaya nga, very important na gusto mo yung ginagawa mo. Diba? So, dapat inspired action, dapat happy ka everyday. Kumbaga, it flows naturally na yung ginagawa mo everyday is gusto mo. Okay? You're doing things with excitement and aligned with your desire. So, ito guys, you have to pay attention din sa mga subtle signs na pwedeng mag-guide sa'yo sa tamang path. For example, diba, sabi nga, ang universe or si God, they are always working on your favor. So, if halimbawa, ang dream mo is maging Diamond Director ng Live Good by 2025, then you have to start doing your DMO or daily method of operations. Diba? Like inviting, prospecting, ganyan. So, it's as simple as that. It's just that, hindi kasi natin ginagawa. Kaya nakastuck tayo. Okay? So, kumbaga, it's a great reminder for everyone, for all of us, diba? Na kailangan lang talaga, kahit small steps, gumagawa tayo everyday. Okay? Ayan. So, next is, number 6 is overcoming doubts and staying consistent. So,
Actually, normal lang naman talaga to have doubts along the way, especially kapag hindi kaagad nangyari yung mga bagay na bagay-bagay according to our to our plans, 'di ba? Like for example, sa case natin, 'di ba, last year, yung mga platinum last year or yung mga gold director last year, ang goal natin dapat ngayong 2024, it's either platinum or diamond, 'di ba? So hindi nangyari. 'Di ba? May mga ganun talaga. So ano ba yung mga doubt? It is sabi nga, it's a temporary feeling, not a reflection of what's possible for you. When doubts arise, don't let them derail you. Acknowledge them but don't give them the power. So minsan kasi may mga nangyayari talaga na alam mo yun, hindi talaga siya according to your plan. Okay? So once na nagda-doubt ka na, remind yourself of your vision. Okay? Your goals. And isipin mo lahat ng reasons why you deserve to live the life of your dreams. Back to affirmations. Kasi may mga time talaga na hindi pa siya para sa'yo. Kumbaga may mga kailangan ka pang pagdaanan bago mo ma-achieve yung mga goals mo. So, minsan kasi nga, konting disappointments, nagda-doubt na kaagad tayo. So, yun guys. Kaya kailangan talaga back to our core, our daily or morning routine lang tayo para mawala yung mga doubts. Yan yung mga panlaban natin sa doubts natin. Affirmation, visualization, di ba? Gratitude. Yun, paulit-ulit lang tayo dun sa apat na yun. Okay? So, ayan. So, sabi ko nga, use your affirmations, balikan mo yung gratitude practice mo, meditate and visualize the life you're creating. Laging ganon lang. Okay? Every time na nakaka-encounter tayo ng mga doubts. Kasi, the more na nagpo-focus ka on what you want rather than on what you fear, the more you'll stay aligned with abundance. Yun yung reason behind. Consistency is the key in this journey. Okay? Sabi nga, manifestation is not a practice, manifestation is a practice. Okay? Not a one-time event. Hindi yung nag-manifest ka ngayon nung walang mangyari, ayaw mo na. Diba? Okay? Hindi yung na-disappoint ka lang ng konti na wala ka na sa vision. Okay, stay committed to your daily routines like your gratitude practice, affirmation, meditation, visualization, and taking inspired action. Yun po yung dapat lagi natin ginagawa. Kasi kapag consistent ka, mas nagiging strong ang manifestation abilities mo. Manifesting your dream, sabi nga, manifesting your dream life is not a race. Okay? It's a process that unfolds in perfect timing. Naniniwala ba kayo guys sa perfect timing? 'Di ba? Lahat tayo may tamang time for us. Kapag deserve na natin, ibibigay na yan ni Lord, ibibigay na yan ng universe sa atin. Okay? Kaya kailangan talaga, ayan, meron tayong patience. Diba? Then next is overcoming the fear of success. So ito guys, maaaring meron sa inyo hindi aware dito. May mga tao palang takot sa success. Bakit? So ito guys, i-different explain natin bakit. Kasi ang success daw, it represents change. Meaning, sometimes change can be uncomfortable. It can bring new responsibilities, challenges, and expectations. Ano ibig sabihin? Yung iba takot sa sa responsibilities. Like for example, 'di ba? Halimbawa, naging diamond director ka or nag-rank up ka. Syempre, kapag diamond director ka na or may rank ka na kay Live Good, kailangan mo mag-conduct ng training. Ay, yung iba, takot takot sa public speaking. Diba? May mga ganun ba? Nakaka-relate ba yung iba? Baka kaya ayaw nyo mag-rank up dahil ayaw nyo mag-public speaking. So, mali yun, guys. So, kailangan aware ka. Ano yung reason? Bakit hindi mo pa nakukuha yung success na gusto mo? Okay? So, minsan kasi nga, pag we have fear of success, ang nangyayari, okay, na unconsciously, okay, nagkakaroon ka ng self-sabotage, procrastination, 'di ba? Yan yung ginagawa mo dahil may mga fear ka sa responsibility. Okay? So, lahat naman tayo, guys, 'di ba? May mga fear tayo. Pero ano ba yung reason bakit iba nagsasucceed? Kasi like ako, takot din naman talaga ako sa public speaking eh. Kasi by nature, sobrang talaga ako, tahimik lang ako and introvert. Ayaw ko kaya nga ako nag-accountancy kasi dati sabi ko ayaw ko talaga ng maraming kausap. Gusto ko numbers lang. Gusto ko computer lang kausap ko. Pero 'di ba, may plano si God eh. Iba yung gusto niyang direction ko. Kaya napunta ako sa networking. So eventually, yung fear ko, tinanggal ko kasi gusto ko maging successful. So pwede naman talaga, okay?
kayang-kaya talaga natin i-overcome yung mga fears natin. Okay? So para ma-overcome mo yung fear of success, you have to recognize that you are fully capable of handling the abundance that is coming your way. Okay? Hindi ka dapat ma-overwhelm sa success. Okay? So it can be an exciting and kumbaga it can be empowering part of your journey. So, take note din, syempre, kapag nagmamanifest ka ng life of your dream, di ba? Nagmamanifest ka ng abundance, dapat i-manifest mo din yung strength, di ba? Yung wisdom, and any resources na kailangan mo para maging successful. So, part yun. Di ba? Bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng strength, na, alam mo yun, na maging magaling kang maging sa public speaking. Tama mo si Coach Janet, di ba? Ang galing-galing. Everyday halos siya yung host. Ayan. So, dapat ganun tayo. Okay? I-overcome natin yung fear natin. Okay? Ayan. So, take note din, eto guys, make sure din na you can manage, actually ito, see yourself managing success with ease. Dapat ganun. Kailangan surrounded ka din ng kumbaga, yung mga kasama mo din sa paligid mo is same mindset mo. Di ba? Para hindi ka, kasi minsan kapag ang kasama mo mga negative na tao, na nahihila ka din nila eh. Di ba? Ayan. So, hindi mo dapat katakutan yung success and you have to embrace it kasi deserve mo maging successful and the universe or God is supporting you in the process. So, huwag kang matakot. Hindi naman ikaw yung mag-isa dito eh, sa journey na to. Laging mong kasama si God. So, kung halimbawa may mga bagay ka na feeling mo hindi ka comfortable, just leave it up to God or to the universe. Nabigyan ka ng strength para kayanin mo yung pressure. Kasi totoo naman, sa pagiging successful, may kaakibat talaga na responsibility. We have to accept that. 'Di ba? Pero syempre, we have to enjoy that. 'Di ba? Kailangan ma-excite tayo. Huwag kang ma-overwhelm. Ihanda mo yung sarili mo. Kaya ngayon pa lang i-visualize mo na ano yung paano ka magre-respond sa success, sa pagiging crown diamond, sa pagiging diamond director. Ayan. So next is clearing energetic blocks. So kung mapapansin nyo guys, medyo halos magkakapareho lang pero yun nga, gusto ko kasi talaga na mabigyan ng emphasis yung mga to. Halos magkakapareho lang siya pero kumbaga may mas dinadissect lang talaga natin isa-isa. Okay? So, ano yung energetic blocks? These are invisible barriers that prevent you from receiving the flow of abundance. So, these blocks can come from unresolved emotions, past traumas, or even environmental factors. So, this is an addition sa di ba na-discuss natin kanina yung releasing limiting beliefs. So, ayan. Para ma-clear yung mga energetic blocks, kailangan kasi aware ka eh. So, baga, sa mga suggestions here, kailangan talaga i-practice mo yung meditation, breath work, yoga, ganyan, visualization. Basta dapat sa meditation kasi kasama dyan yung yung breath work, di ba? Ayan, so very important po yan. Another powerful tool in clearing energetic block is forgiveness. So, kung may halimbawa, meron kayo dyan mga hindi pa napapatawad, kailangan magpatawad kasi sobrang importante pala nito guys. Actually, lately ko lang, although syempre, as a Christian, lagi ko naman naririnig din yun, pero yun nga, hindi ko alam yung ganun katindi pala yung impact. So ngayon, ibibigay ko sa inyo yung matinding reason. Bakit kailangan mong magpatawad? Bakit kailangan mong mag-forgive? Okay? Kasi kapag nag-forgive ka, actually you're not doing it for someone na nagkasala sa'yo. Ang mas nagbe-benefit kapag natuto ka magpatawad ay ikaw mismo. Okay? So sabi nga, don't hold grudges, anger, or resentment. Bakit? Naalala ko doon sa mga talk ni Dr. Dennis Waitley, if you're familiar sa mga motivational speaker din, sabi niya, mula daw nung malaman niya ang bad effects ng anger sa buhay niya, sa buhay ng mga tao, hindi na daw siya nagalit ever. So, for how many decades, never na siyang nagalit. Kaya ba natin yun, guys? Kaya naman kung ipapractice natin talaga intentionally. Yan, di ba? So, ako actually gusto ko talaga i-practice yan. And unti-unti ko na siyang nagagawa. Hindi na ako nagagalit. Yan. So, kasi by doing that, by forgiving others, nagkakaroon ka ng free space. Para yung passive energy, yun yung mag-flow sa life mo. Kasi daw, kapag punong-puno ka ng galit, nabablock yung pagpasok ng positive energy. Alam niyo po ba yun? Narinig niyo na ba yan? Familiar na po ba kasi sa ganun? So, yung pala yung reason nun. Okay? So, kailangan i-free mo yung space na yun. Hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan yung mga grudges na yan sa buhay mo. Tanggalin mo yan.
Okay, kasi pag tinanggal mo siya, may mas pumapasok yung positive energy. Pansin nyo guys, kapag na-clear mo na yung mga energetic blocks, magaan na yung pakiramdam mo. 'Di ba? And you'll become more receptive to the opportunities and abundance that are already available to you. Yun nga lang, hindi lang siya pumapasok sa'yo kasi nga maraming naka-block sa'yo. May nagba-block. 'Di ba? Kasi ang dami mong galit sa mundo. Tanggalin niyo yan guys, okay? So kapag wala ng pabigat, okay? Manifesting your dreams becomes easier and more natural. So parang kusa na lang siya nagpo-flow kasi meron ng sense of lightness and openness. So naka-open ka na sa abundance. Oh, alam niyo ba 'yon? Ganun pala katindi yung impact nun, guys. Akala mo pag galit ka, I mean, siya yung naapektuhan. Hindi po, kayo yung napiperwisyo ng galit ninyo, na hindi kayo nagpapatawad. Hindi niyo po kailangan yan sa buhay ninyo. Okay? So, para po sa inyo yun. Kaya po kayo nag-forgive is for yourself, hindi para sa ibang tao. Maliwanag po ba? Ayan, learning ba guys? Okay pa po? Ayan, so now, next is yung maintaining an abundant mindset. So this means continuing to practice gratitude, visualization, and affirmations, even if you've achieved your goals already. So meaning, hindi yung halimbawa na-achieve mo na tong goal mo na to, mag-stop ka na sa practice mo. Hindi. Dapat continue. Bakit? Kailangan tuloy-tuloy kahit na-achieve mo na yung goals mo. Kasi po, abundance is a lifelong journey, not a destination. Actually, as you grow, 'di ba, nag-e-evolve din yung mga desires natin eh. And may mga new opportunities na kailangan nating i-manifest, 'di ba? So the more you practice the principles of abundance, time will come magiging natural na lang sa iyo yung practice ng ganyan, ng manifestation. Always surround yourself with people who support your vision and who also embody an abundant mindset. So iwasan niyo yung mga negative. Okay, iwasan yung negativity and scarcity thinking kasi it can pull you back to old pattern. So halimbawa, okay ka na, okay na yung pattern mo. Tapos alam mo yun, bumalik ka na naman dun sa pagiging negative. May hirap. Dapat alam natin kung paano natin i-maintain. Okay, kasi para tuloy-tuloy yung success natin, 'di ba? Ayan. So, next is giving back. Okay? So, when you live in a state of abundance, you have more than enough to share with others. Dapat ganyan yung mindset natin. Okay? So, ang giving back kasi pwede through financial contributions, pwede din naman na through offering your time and energy. Minsan kasi may mga taong kailangan lang na makakausap. Okay? Or possible din na, like yun, sharing your knowledge and wisdom. Like for example, yung mga leaders sa Achievers Worldwide, di ba, na talagang very generous in sharing their knowledge para makatulong din sa pag-grow ng mga Live Good affiliates. So, yun yung mga ibig sabihin ng giving back. Hindi lang naman pera. Okay? So, kasi kapag nag-give back tayo, it also amplifies the flow of abundance in our life. So actually, isa sa mga gusto ko talagang gawin, 'di ba? Lahat naman tayo for sure. Naririnig ko din yan sa mga natutuwa nga ako sa kumbaga sa community ng mga nasa Live Good or na mga nasa networking companies, 'di ba? Ang mostly talaga na-open tayo sa gusto natin magkaroon ng charity, 'di ba? Familiar ba kayo sa ganun, 'di ba? Kasi nga dito kasi kumbaga alam natin na pwede talaga tayong kumita ng malaki. Kaya yung mga goals natin, hindi lang para sa sarili natin. 'Di ba? So, isa sa mga goal namin sa team na, sabi nga namin, once na talagang maging successful tayo, isa sa mga unahin talaga natin, is magkaroon ng charity or ng ministry na magsusupport sa mga nangangailangan talaga. Kasi, kung iisipin nyo guys, kung lahat talaga magbabayanihan, kung lahat ng mayayaman itutulong sa mahihirap, kung ano ba, lahat talaga nagtutulungan, kumbaga, our world will be a better place to live. Walang maghihirap kasi sobrang abundant ng universe. Supposedly, dapat enough lahat ng resources, 'di ba? Dapat enough yung resources natin para sa lahat. 'Di ba? So, yun yung kailangan. Kumbaga, dito sa atin, dapat sa atin magsimula. Kung isa tayo sa mga kumbaga magsisimula sa atin yung ganong environment, yung ganong mindset, 'di ba? So, possible in time, 'di ba? Mas marami tayong may influence na tao, 'di ba? Ayan. So, yun nga. Kung lahat tayo magiging successful dito, ang dami natin matutulungan. So, bawat isa sa atin magpaaral, 'di ba, ng mga less fortunate. Kaya, yun guys, yun yung responsibility natin. Bakit kailangan natin maging successful? Hindi lang para sa sarili natin. In order for us to give back in the future, 'di ba? Kaya meron po tayong purpose ba tayo nasa mundo. Hindi para tumunganga lang, 'di ba? Hindi para maghintay lang ng biyaya. Kailangan may gawin tayo, 'di ba? Ayan. So,
letting go of control. Ito naman, it means trusting that the universe knows what's best for you and that everything is happening for your highest good. So minsan kasi, ito yun guys, halimbawa, nagawa mo na lahat on your part, learn to let go. Kung sa tingin mo, binigay mo na yung 100% mo, then let God or the universe do the rest. Minsan kasi as humans, we often want to control every detail. We create rigid expectations, plans. At kapag hindi nangyari yun according to plans, ang bilis mag-give up. May mga ganun kayo na-encounter na leaders. 'Di ba? So, which is mali. Kasi God or the universe has a better plan for us. Minsan may mga unexpected turns or may mga likong daan, 'di ba? May mga detours, 'di ba? Pero yung mga yan kasi, they are necessary for our growth. Kaya ako, I suggest talaga, i-surrender natin. Surrender is a powerful practice in manifestation. Hindi ibig sabihin na, hindi man ibig sabihin ito mag-give up ka na or hindi mo nagagawin yung mga dreams mo or what. Hindi ibig sabihin ganun. Ibig sabihin lang, surrender means nire-release mo yung need to force or manipulate the outcome. Kumbaga, binibigay mo na kay God or sa universe. When you surrender, okay, you allow the universe to work its magic. Kumbaga ganito yan, pag ginawa mo na yung lahat, doon saka ka maghintay ng magic. Hindi yung wala ka pang ginagawa, gusto mo na may magic. Nagagets niyo po ba yung point? So kapag talagang nagawa mo na yung tumambling ka na lahat, ginawa mo na. 'Di ba? Then learn to trust the universe or God. That's the time na papasok yung magic. Okay? Kasi nga, remember the universe is your partner in manifestation. Hindi ka mag-isa dito, okay? The more you release control, mas na-open mo ang sarili mo sa endless possibilities that the universe has in store for you. So minsan kasi kapag masyado ka ng stiff na nagko-cause na siya ng stress, kasi ang stress negative eh. So hindi, kaya dapat guys, you know when is the right time to tell yourself, okay, I'm letting go and let it be God. It means you are putting your faith in trust to God or the universe. Nagets po? So yun po ang ibig sabihin ng letting go. Hindi ibig sabihin subuko ka na sa dreams mo. Okay? It means ginawa mo na yung part mo and then you're waiting for God to do their part or you're waiting for the universe na sila na yung bahala sa next step. Tama? Now, celebrating your wins. Ayan, malapit na po tayo. So, manifestation is not just about the big goals and dreams. It's about celebrating every step along the way, no matter how small. So, meaning, each time na may na-achieve ka, kahit small goals lang, take time to celebrate or experience a moment of joy. Kasi kapag nare-recognize mo kahit yung mga small wins, it keeps you in a state of gratitude and it can reinforce the energy of abundance. So kasi daw, kapag nagse-celebrate tayo, nagsisend ka ng message to the universe that you are grateful for the abundance that you've already received. Nagigets nyo? So this will open doors for more abundance to flow in your life. And it will also boost your confidence and mariremind ka na may power ka to create your reality. So sa training na to guys, pansin nyo, naintindihan nyo na bakit kailangan natin gawin ang mga bagay na to, di ba? Kasi di ba dati, naririnig lang natin na kailangan positive ka, kailangan grateful ka, etc. Pero hindi natin alam yung reason or yung lalim ng impact, bakit kailangan gawin. Akala natin wala lang, di ba? Kaya hindi natin masyadong minamind. Ako din ganon. So parang naririnig ko siya pero hindi ko siya pinapractice. 'Di ba? Familiar ba kayo? Ganon din ba kayo? So ako ganon, aminin ko. So palagi natin naririnig sa training pero hindi natin alam kung bakit natin gagawin or kung alam mo natin, narinig man natin, hindi ganon ka-deep yung understanding natin. So kasi ganon naman talaga tayo. Pag hindi natin alam yung lalim ng impact, minsan binabaliwala lang natin, 'di ba? So ngayon, we have to be intentional on doing those things. Kasi nga, malaki yung impact nito sa buhay natin. Yan yung reasons nyo. Why? Bakit sinasabi? Kailangan mag-celebrate ng small wins, gano'n, di ba? May mga reasons behind pala na mas malalim. Okay? Ayan. So, next. Ayan. Creating a life of purpose and fulfillment. So, eto guys, okay. So, manifesting abundance means creating a life that aligns with your true values, passions, and desires. So, abundance is not just about material wealth or external achievements. So, yun yung pagkakamali ng iba. Pansin nyo, hindi lang naman talaga pera. Although, syempre, importante yung pera, pero there's more than that.
So it's about living a life of purpose and fulfillment. So meaning, dapat yung ginagawa natin is naka-align sa ating core values, passions, and desires. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. Kasi if not, hindi siya magiging sustainable. Mapapansin nyo, di ba, ang daming sobrang successful, nagpapakamatay yung iba, or yung iba nababurn out. Anong reason? Di ba? Yan po yung reason. Ibig sabihin, hindi sila naka-align dun sa purpose nila. Okay? So, ganito kasi yun guys. When you align your manifestation with your true purpose, the universe responds with even greater support. So, kumbaga, mas nangyayari talaga yung gusto mo. Kasi nga, naka-align siya sa passion mo or sa purpose mo. Okay? Mas nagpo-flow yung abundance naturally kapag naka-align ka at yung way of living mo or natin is within our soul's desire. So, hanggang soul level ibig sabihin, kailangan mahal mo talaga yung ginagawa nyo, no? So, kapag nagmamanifest ka ng dreams mo, you have to make sure that they are rooted in what truly matters to you. Kaya nga hindi siya pera-pera lang. So, guys, kaya pag gumawa kayo ng vision board, ask yourself, ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Diba? Kilalanin mo yung sarili mo, ano yung gusto mo talaga. Okay? So, kapag ganyan, pagising mo, tuwing umaga, lagi kang excited, 'di ba? Kasi you are living in harmony with your highest self. Ibig sabihin, gusto mo yung ginagawa mo. Yun yung pinaka-importante kapag masaya ka sa ginagawa mo, 'di ba? So kapag nagma-manifest tayo based on our purpose, na-attract natin hindi lang yung material abundance but also deep fulfillment, joy, and meaning. Yun po yung reason man bakit kailangan naka-align tayo sa purpose natin. Okay? Ayan. So, okay pa po ba kayo? Ayan. Next is ano naman, yung the role of intuition in manifestation. So, yan guys, actually, itong mga dinidiscuss ko, actually, kumbaga add-ons lang siya. Pero ang pinaka-importante talaga na ma-master nyo is how to meditate, visualize, and yung i-practice yung gratitude and affirmation. So, itong iba po, kumbaga, malaking factor din to sa mindset ninyo. Kung paano nyo babaguhin yung mindset ninyo para maging aligned kayo at saka yung mga practices ninyo para maging aligned din po kayo sa manifestation. Okay? So, intuition ang isa sa pinaka-powerful tool na meron tayo when it comes to manifesting abundance. So, ito yung tinatawag natin na gut feeling or the voice of your higher self na mag-guide sa'yo towards your true path when manifesting. So, ibig sabihin, very important na sundin natin yung ating intuition. Dati kasi, hindi ko alam na totoo pala, may spiritual din pala yung intuition. So ngayon ko lang siya mas naiintindihan. Ito guys, ang intuition daw, yun yung mag-guide sa atin towards the right opportunities, people, and decisions. So minsan ang universe, nagko-communicate siya sa atin through subtle signs, synchronicities, and feelings. So minsan may mafe-feel kayo, di ba? Eto, trusting your intuition means trusting these signals and following them without second guessing. Meaning, eto na-experience na ba guys yung minsan may naisip ka na gawin pero hindi mo ginawa. Yung parang binaliwala mo lang. Tapos na-realize mo, dapat pala binigyan mo ng attention yung na-feel mo. Like for example, ako, yung mga small things na na-experience ko, yung bago ako lumabas ng bahay, parang may bumubulong sa akin na i-check ko muna yung bag ko kung nandun yung susi. Pero dahil nagmamadali ako, hindi ko siya pinansin. Tapos, nalaman ko na lang nung pauwi na ako, nung pabalik na ako, na yung susi pala naiwan ko sa loob ng bahay. So, disaster, di ba? Hindi ako makapasok. May mga ganun ba kayo experience? Or kaya may time naman na may nakilala kang someone na parang nag-offer sa'yo ng opportunity na may na-feel ka na something na parang, oops, parang may red alert or something. May na-feel ka na negative. Pero, parang ako, na-experience ko na parang may nagsasabi sa akin na wag mong entertain or wag kang mag-invest sa kanya. Pero, alam mo yun, hindi ko pinansin yung intuition na yun, yung bumubulong sa akin. In the end, na-scam ako. So, may mga ganun pong moment. Hindi networking ng scam sa akin. Lang, yung mga ibang tao lang na, alam mo na, pinagkatiwalaan ko ayun, in the end, naloko lang ako. So, may mga, na-feel ko yun na wag daw ako magtiwala, pero hindi ko pinansin. So, may mga ganun. Kailangan po matuto tayong maging, makinig sa intuition natin. Okay? Ayan. So, yun. Wait lang. Inom lang ako. Okay pa ba, guys? So, ayun. Actually, marami sa atin, nag-struggle na sundin yung intuition natin kasi nga, hindi siya yung loud voice na nagsasabi sa'yo na
eto yung gawin mo or wag yan, wala kang maririnig na loud voice eh. Kaya, dapat talaga nagpipray tayo, okay? Or meditate. Kasi yun yung line natin with the universe or kay God. So, through prayer or meditation, mas nagiging sensitive tayo sa mga message sa atin. Ang meditation kasi, this is a great way to clear our brain clutter para mas marinig mo yung inner guidance or instructions ng universe sa atin. Kaya yun po yung importante. Yun yung reason bakit kailangan natin mag-pray, mag-meditate. Minsan kasi, yun nga, doon natin naririnig yung yung inner voice. Kaya minsan maririnig niyo sa mga Christian, 'di ba? Bago siya mag-decide, ay pagpi-pray ko muna. Tama 'yon, kailangan ipag-pray muna. Kailangan i-meditate muna kung tama ba, kung papasukin niya ba yung business na 'yan. Nagigets nyo? Any decision, dapat talaga pinagpipray natin or minimeditate muna natin, pinag-iisipan muna natin. Okay? Ayan. So, next is, ayan, another way to strengthen your intuition is through journaling. Kapag halimbawa may new opportunity or decision na kailangan mong gawin, isulat mo siya and how you feel about it. Pay attention to the subtle feeling. Okay? Kasi madalas, yung first instinct natin, yun ang pinaka naka-align with our intuition. Okay? So, the more you trust your intuition, okay, the more it will guide you towards abundance. So, sabi nga, ang intuition daw, intuition knows best. Knows what's best for you. So, kahit minsan hindi mo naiintindihan yung logical mind, kahit minsan, bakit ito yung naisip ko? Di ba? May mga ganon. Kahit minsan hindi siya naiintindihan ng yung logical mind. By trusting this inner wisdom, yun yung tinatawag natin, inner wisdom po siya. You align yourself with the flow of the universe and attract the experiences that are meant for you. Okay? So, dyan na pumapasok yung wisdom. Kaya dapat lagi natin din pinagpipray mo. Okay? Yung wisdom every day. Kaya yun yung isa sa mga reason bakit kailangan natin mag-meditate para mabigyan din tayo ng wisdom in every decisions na gagawin natin sa araw na yun. Okay? Next is cultivating a prosperity consciousness. So, prosperity consciousness is not just about money. It's about recognizing that there is always more than enough of everything you desire. So, ganito yun, i-shift mo yung focus mo from scarcity and lack to wealth and plenty. So guys, check natin yung relationship natin with money. Ang thinking mo ba is that ang pera mahirap kitain or mahirap kumita ng pera? Ganyan ba lagi yung naisip mo? Or ganyan ba yung paniniwala mo? Or ang mantra mo is otherwise? Like for example, money is easy to make, di ba? Kasi guys, your beliefs about money plays a significant role in your ability to manifest financial abundance. So, one way para ma-shift natin yung focus to prosperity mindset is through gratitude. So, ulitin na naman natin, di ba? Celebrate small wins, ayan. Kasi through pag-grateful tayo, pag pinapractice natin yung gratitude daily, okay, sa lahat ng meron ka, even small wins, ina-acknowledge mo lahat ng resources na meron ka. Sineselebrate mo yung small wins mo. Ibig sabihin nun nga, nagsisignal ka sa universe na grateful ka and deserve mo na mabigyan ng mas maraming blessings. Nagigets niyo po ba yun? Diba? So, the more you give, the more you receive. Dapat ganyan yung mindset natin. Ano? Another way to prosperity consciousness is visualization. So, picture yourself. Nagawa natin ganito to. Nagawa natin to kanina, diba? Picture yourself living in a state of abundance. Tapos, imagine mo yung freedom, security, and joy na meron together with that financial prosperity. Di ba ang sarap na sa pakiramdam na nandun ka na sa dream life mo, di ba? I-feel mo yung emotions na nandun ka na sa desired life mo. So create that material image because it will become a powerful magnet for attracting financial abundance into your life. So yun po yung kailangan natin mong gawin. Kung mapapansin nyo po, paulit-ulit lang tayo dun sa mga, di ba sa apat, yun po talaga yung kailangan natin na i-practice everyday. And of course, yung inspired action. Okay? So, being persistent, di ba? Persistence is about maintaining your belief in abundance even when things aren't going as planned. So, hindi po kasi overnight yung pagmamanifest ng abundance. Hindi yung nag-manifest ka ngayon, then bukas okay na lahat. It requires persistence, lalo na kapag naka-encounter ka ng obstacles or challenges, di ba? May mga tao kasi, gaya ng sinabi ko ang bilis mag-give up, ang bilis ma-discourage. Kailangan talaga malalim yung faith and of course yung patience. Kailangan alam natin na may mga bagay talaga na hindi agad nangyayari. It's about staying committed to your vision and continuing to take inspired action
even when the road gets rough. 'Di ba? So, isa sa mga paraan to stay persistent is to remind yourself of why you started in the first place. Ano ba talaga yung reason, 'di ba? Kapag nahihirapan ka na, back to your deep why. 'Di ba? Bakit ka nagsimula? Bakit gusto mong gawin 'to? Bakit gusto mong maging successful, 'di ba? So, ulitin ko na naman, celebrate your progress no matter how small. Yan yung lagi may pa-practice para mawala ka dun sa negativity. Every step you take towards your dreams, okay, is a victory. Kahit di mo pa nare-reach yung goal or yung mga desires mo, di ba? Acknowledge your growth at lahat na natutunan mo along the way. Kasi ibig sabihin, it can contribute to your future success. Lahat ng mga experiences mo. Okay? So, persistence about recognizing that every action you take brings you closer to your desires or to your dream life. Okay? Remember, guys, ang universe kasi, they are always working in your favor. Maniwala ka talaga. As in, ang daming gumagawa ng way para ma-achieve mo yung dreams mo sa universe natin. Di ba? So, kahit di mo pa nakikita yung results, maniwala ka, maraming nangyayari behind the scenes. Ulitin ko, stay persistent, stay positive, and keep moving forward kasi abundance is on our way. Naniniwala po ba kayo doon? Ayan, so additional notes, para lang parang summary na lang to, guys. So, embracing the power of affirmation. So, bibigyan ko din kayo ng sample. Ano yung mga affirmation na pwede ninyong isulat or para everyday meron kayong guide na ano yung sasabihin ninyo sa affirmation ninyo. So, ito guys, yung affirmation kasi are an essential part of manifesting abundance kasi they help to reprogram your subconscious mind. So, the way you speak to yourself matters, okay? And affirmation can shift your mind from scarcity to abundance. Okay? So, di ba sabi ko kanina, the power of words is immense. What you say to yourself becomes your reality. So, ano yung sinasabi mo, yun mangyayari. Kaya kung positive yung sinasabi mo, positive din yung magiging outcome ng buhay mo, di ba? When you repeat affirmations consistently, kumbaga mas na-internalize mo siya. They become part of your belief system. So over time, yung thought patterns mo nag-change, mas nagiging positive na siya and aligned with abundance. So nagigat niyo po yung yung concept. Bakit kailangan natin gawin yung affirmation every day? Kasi nga kaya nitong i-shift yung mindset natin. Okay? So para ma-maximize natin yung power of affirmation, mag-create ka ng statements na nagre-resonate with your personality. Meaning yun talaga yung gusto mo, nag-a-apply sa kung ano yung mga goals, sa mga goals mo talaga. Instead of using generic affirmations, kumbaga, i-tailor mo kung ano yung talagang according to your specific desires. So, the key is affirmation na mafe-feel mong authentic siya sa'yo. And kumbaga, yun talaga yung gusto mo na mangyari sa buhay mo. Okay? So, gawin mo siya, use them every day, especially in moments of doubts or negativity. Okay, yun po tutulong ng affirmation sa atin. Over time, manonotice mo how your energy shifts and how you begin to attract more abundance in your life. Kasi nga, puro positive na. Okay? Yung energy mo. Nagigets niyo po ba? And of course, yan, final thoughts on manifesting your dream life. So, manifesting abundance and creating our dream life is a journey that requires dedication, patience, and trust. So, it's about aligning your thoughts, emotions, and actions with energy of abundance. So, gaya ng sinabi ko kanina, dapat synchronize sila. Hindi lang pwede yung thought mo, kailangan yung emotions mo, yung belief mo, okay? Yung energy mo, same direction. Okay? So, yun po yung kumbaga essence ng manifesting your dream life. Okay? Ayan. So, sabi nga, you are not here to live a life of luck or struggle. You are here to thrive. So, kumbaga, we have to embrace the limitless possibility na binibigay sa atin ng universe. Kasi sa totoo lang, si God, yung universe natin, is limitless. Lahat ng gusto mo mangyari, pwede talagang mangyari. 'Di ba? Given ipa-practice natin po yung mga bagay na to, 'di ba? Ulitin ko, manifestation is not a one-time act, but a continuous dance between you and the universe. So, lahat po na iniisip natin, lahat ng nafe-feel, lahat ng feelings na nakukultivate natin, and every step, okay, brings you closer to living the life of your dreams. So, as we move forward, remember to stay open in the unexpected. Maraming pwedeng mangyari along the way. Maraming pwedeng positive na mangyari along the way. Basta naka-line ka. Kumbaga, you are in line with positive energy, with positive vibration. Yun po yung sobrang hindi nyo ma-imagine kung paano mag-change yung life ninyo. Okay?
Ayan. So, sobrang amazing po talaga yan. Okay? The key is to stay committed to the visions of your dream life, to believe in your ability, to manifest it, and allow the universe to support you every step of the way. So, ulitin ko, hindi tayo mag-isa dito guys, ano, sa dreams natin. Kumbaga, si God yung nagplant ng mga dreams sa puso natin. And I'm sure, gagawa din siya ng way para matulungan tayo. Hindi ka mag-isa. Kaya kung nahihirapan ka sa life mo ngayon, um, i-ano mo, i-review mo ano yung mga daily habits mo. Okay? So, baka makatulong ito, 'di ba? Ayan. Next is, ayan, the abundance journey never ends. Naniniwala ba kayo dun, guys? So, sabi nga, yung abundance journey natin, continue po siya. Dapat hindi siya mag-stop kasi from time to time nagbabago, nagle-level up yung mga desires natin, yung mga dreams natin. Halimbawa, na-achieve mo na ngayon yung ganito. Next time, may mga naisip ka na naman na gusto mong tulungan. So, kailangan mo na naman mag-manifest. Kaya ito, kailangan yung practice na to talaga, isa sa buhay natin as long as we live in this planet Earth. Okay? And masaya po siyang gawin. Hindi naman siya sobrang tagal, 'di ba? Pag naano mo na kasi siya, depende nga sa iyo kasi yung 'di ba, pag nag-spend ka ng 1 hour, kunwari 1 hour. Pero hindi naman kasi yung quality, hindi yung ano eh, hindi hindi quantity of time, yung quality of time. Yung 1 hour na spend mo sa pagmamanifest and everything, yung mga morning routine mo, mas mapapabilis yung success mo. I'm sure 100 times faster. Kaya it's really worth it to design your morning routine. Kasi mas bibilis ka. Minsan kasi pag masyado kang nararatel sa buhay mo, pagising mo sa umaga, alarm clock na nagmamadali ka na. In the end, alam mo yun, ang buhay mo parang sabog, walang direksyon. 'Di ba? Why not, yung morning mo is mag-focus ka muna ano yung dapat mong gawin the whole day. Mas organized, 'di ba, ang buhay. Mas nagagawa mo, mas nagiging mas na-maximize mo yung time niyo. Nagigets niyo po yung point ko. Ayan. So, we're done na po. Ito po. Sample lang ng affirmations. Ayan, pwede po ngayong gabi maglista po kayo ng mga affirmations na uh, para sa inyo talaga, okay? I-design yung gusto nyo talaga, no? Na affirmations. Ayan, ito yung sample ng affirmation na meron ako. And then, gawa din po kayo ng vision board. Idikit nyo po siya sa mga dingding or sa place na madali nyo nakikita. Pag-gising nyo na umaga, kita nyo kaagad. Ito naman po yung vision board natin. Okay? Ayan, so sample lang po yan. Pwede po kayong gumawa ng vision board nyo. Very important po yan, lalo na ngayon mag-2025 na. Dapat start ng 2025 talagang naka-start na tayo ng momentum, 'di ba? Para talagang by 2025 ma-receive na natin yung minamanifest na dream life natin, 'di ba? Makuha na natin. Ayan. So with that, ito po, ayan. So sabi nga abundance is God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need you will abound in every good work. So, lahat po ng desire natin, lahat ng gusto natin mangyari, ibibigay po yan, given na talagang gagawin din natin yung part natin. And thank you so much po. Done na po yung training ko. May gusto rin akong i-share, no? Kasi ito nga nasimulan lang din namin ito ni Coach Irene yung manifestation. Ako may gratitude notebook na ako nung nagkaroon ng pandemic. Nagkaroon kasi kami ng mga parang sa dati naming company, meron kaming grouping, sayan, tapos nag-share kami ng Bible, and then nagkaroon kami ng activity ng gratitude journal. So, consistency talaga dapat ang key, no? So, ayan, inulit, ayun, June 5, 2021, Dear God, may ganyan ako, may gratitude notebook ako. So, ayan, napupuno uli siya, meron akong mga Bible words na nilalagay dito, tapos sinusulat ko. Ngayon naman na continuous nung kami na ni Coach Irene yung nag-sharing. Kaya nang everyday, susulat mo yung kung ano yung grateful ka. So, naiipon siya. And may gusto rin ako, kasi kami ni Coach Irene, so ilang years pa lang ang nagiging habit. Ato, gratitude notebook 2021, ako continue. And then ngayon, parang baby pa lang kami ng mga newbies kami sa ganito. Pero may gusto akong tawagin kasi siya, veterana na siya dito. 6 years na niyang ginagawa ito, no? So, mag-share din siya and talagang gusto ko rin marinig yung experience niya in terms of manifestation, visualization, gratitude, di ba? And
yung pag-i-internalize talaga. So, ayan. So, Coach Janet, ikaw na. Share mo naman sa amin yung 6 years. Gusto ko yun, no, yung may gratitude jar. So, kasi notebook eh. Siguro pag jar, parang sinushoot mong gano'n, no? May post-it ka na. Pak na gano'n everyday. Sige na. Wait lang. Ayan. I-unmute kita. Unmute. Ask to unmute. Ayun. Teka lang. Ayan. Hello, hello. Hello everyone. Coach Joy, Coach Irene. Ayan, and everyone na andito. I am so excited. Hindi pwedeng hindi ako mag-share ng takeaways at saka deep dive dito. Kasi talagang kung merong isang tao na crazy about manifestation, ako yun. I started doing actually hindi pa manifestation, law of attraction nung baby pa tayo. If you remember the movie The Secret. Tapos nag-take ako ng course under kay John Calub. So part ako noon. Kaya nga yung money magnet training, kaya ang username ko sa Live Good is I am money magnet J because of that. So nagumpisa ako sa law of attraction dun sa movie na The Secret. So I became so crazy about it na yung mga andon talagang nire-research ko sila from Bob Proctor, kay Joe Vitale, yun. So tapos, syempre, totoo yan, Ma'am Irene, ang law of attraction is not overnight. And then, that's where I found out na hindi enough pala na yung law of attraction. Mas mauuna dapat yung manifestation. Kasi ang manifestation is nangyayari dun sa brain. Yung ating reticular activating system. So, mag-share lang ako just a story para mas ma-appreciate nyo ang manifestation. So, nangyayari yan sa reticular activating system. Yun yung brain filter mo na tinatanggap niya lahat. Good, positive or negative. Wala siya sasabihin na mali ang iniisip mo. Pag nagbukas yung brain filter mo na yan, yung reticular activating system mo, kasi yan, ang kayang i-store niyan is like 1 million ang kaya niyang i-store. Pero, ang pinifilter lang niya is 50 na information. So, yung 50 information na yun dapat yung ng mga magaganda na. Kaya pag nag-visualize ka, pag nag-manifest ka dito sa reticular activating system mo, which is your brain filter, yun yung parang bouncer na, sa isang nightclub, parang bouncer na 50 lang ang papapasukin niya. From that 50, mamili ka na ng mga positive talaga. And then after that positive na 50 information, later on makikita mo, it will just work, ma-attract mo, papasok yung attraction. Law of attraction, saan nangyayari yon? Outside. So yung manifestation nanggagaling dito. Yung attraction is nanggagaling outside of the brain, sa universe na. So kung mag-manifest ka ng tama, mas madali kang maka-attract. So in line with Live Good, kung sinasabi mo na, today hahataw ako, yun yung manifestation mo declaration mo. Ang attraction mo dyan, hindi mo, later on one day, meron kang mamimit, either sa Uber, either sa tao na talagang, pag na-master mo siya ng tama, hindi na struggle sa'yo. So, pag nakita mo, dapat very sensitive ka din sa signs of time, sa nangyayari sa environment mo. Na-attract mo yung taong yun, anong gagawin mo? You create. You take action. When creating, you take action. So, manifest, attract, create. Ngayon, mas madali kang mag-manifest pag grateful ka. Totoo yun. Kasi above all else, kailangan maging grateful tayo na kailangan gawin mo unang-una. Kung kinakailangan mong maglagay ng gratitude jar every day, 5 days, ayan payday. Ayan, I am grateful that I have blank sa payout ko. Nakalagay yan. Ang ginagawa ko, itong gratitude jar na to, nilalagay ko siya, and then every month, iniisa-isa ko, and nagpapasalamat ako what I am grateful, and then papalitan ko uli siya. Ganun yun. Kasi when you are grateful, you can never have what you want if you are not grateful of what you have. At ang benefits ng gratitude talagang it will boost your mental clarity, it will boost your, nag-i-improve yung relationships mo, and at the same time, pag grateful ka, nababalance din yung iyong yung iyong mindset, heart set, and skill set. Heart set, soul set, skill set. And it reminds me, pag grateful ka, parang ina-activate mo na rin yung iyong energy centers.
No, although yun sa Reiki yun. Magandang i-topic yun pala, no, yung 7 chakras mo kasi we have these energy centers, no? So meron tayong crown chakra, you have your third eye chakra, you have your throat chakra, you have your heart chakra, you have your sacral, and you have your ano pa yung isa? Ayun, nakalimutan ko. So basta 7 yon. Ngayon, every energy center yan, may nakakonect yan sa'yo na halimbawa, hindi balanse. Bakit? May mali sa sacral chakra mo. Ganon. So, kailangan dun papasok yung pagiging grateful mo at pagmamanifest mo. Kaya, from law of attraction, naging crazy ako, ako ng Project 369, The Key to the Universe, Final Edition. Ito naman, merong mga affirmation dito. Talagang, ito yung pinaka-journal ko na. Meron siyang topic, and then merong journal. Everyday na sinusulat mo, what are you grateful for? Manifestation, I am healthy, I am wealthy, I am successful. How do you visualize? It's a reality. So, ganyan yan. And then, dahil na-create ako, meron din akong meditation book. Nagme-meditate. And then yung meditation po, nangyayari yan in the morning. Pero, pag nag-meditate ka, ito yung tip ko sa inyo. Pag nag-meditate kayo, it should carry out throughout the day. Hindi nag-meditate ka, nag-breathe in, nag-breathe out, yes. And then, isama visualization. Kaya tayo nagme-meditate kasi yung dala-dala mo yung yun, di ba pag nagme-meditate ka, yung breathing mo, nakokontrol mo yung emotion mo. Kaya ka mag-meditate, kailangan yung meditation na yun, it should carry out all throughout the day. Na pag naka-encounter ka ng mga negative, control yung emotions mo. Yun ang pinaka-purpose ng meditation. So it does not stop that you listen to a guided meditation and then after lumabas ka ng bahay tapos na may nakita ka na negative na tao nakipag-away ka, hindi ganun ang meditation. It should carry out throughout the day. Yun talaga ang meaning ng meditation. So dapat ma-practice nyo yun. So number 1 is gratitude. Paano mo siya after the meditation. So paggising mo ng umaga, what do you usually have to do? Kailangan alam mo na Lord, thank you, I am grateful. O di ba? Meron akong pinost nun, I am grateful. Ano yan? I am wealthy, I am healthy, I am divine. Everything comes to me in perfect time. I am hot, I am rich girl, I feel fine. Universe and me are aligned. Kailangan sabihin yun, may mantra kayo dapat every single day, morning and evening. Pag napasok yun sa sistema mo, it will follow na, gaya nito, sa business natin, halimbawa, real talk, na attrition tayo, bumaba ang rank, hindi So, pag talagang master mo yung manifestation, hindi ka magagapi kasi because you have that abundance mindset. Na kahit anong mangyari, hindi ako maubusan ng recruit. And then si brain, yun ang tinatanggap niya, hindi ka maubusan ng recruit. Kaya every now and then, may ma-attract ka, taga-India, kilala ko ba yung taga-India? Paano mo nakita yung, hindi ko naman nakilala, may diamond doon. I just saw your post, so universe will work in your favor. Tama yung sabi ni Ma'am Irene. Everything comes to me in perfect time, the universe and me are aligned. So, totoo po yun. Kaya, very important na i-master nyo yan and it all happens in the brain. Napaka-powerful po ang brain natin. So, first things first, before mangyari yung mindset, reticular activating system. Tatandaan nyo yan. You try to research sa YouTube kay Mel Robbins, tuturuan kayo kung paano ang processing ng reticular activating system. That should come first before the mindset. Yon. So, and then after that, after yung manifestation, yun nga, you attract and then you create. So, once you master and you become a manifestor, madali na sa inyong ma-attract. Yung mga gusto mo, it is aligned with the managing of your estate, your energy. Talagang everything in this world is energy. Si MJ Lopez, minanifest ko din yan eh. Kasi fan lang ako, silent, sabi ko, paano kaya mamimit tong taong to? Sabi kong ganun. How would I connect with this? Nag-open siya ng course last year. Nag-enroll ako. Ngayon, nagkakausap kami as in chat. So, ganun siya mag-work. Like, whatever you put in your brain na emotions, regardless kung ano yung positive o negative, talagang ma-attract mo siya. It's just a matter of time. And it does not happen overnight.
Kaya even if we are not yet diamond, it's okay. Siguro na may proseso pa, baka may kailangan tayong gawin. So we have to understand that, again, it's all abundance mindset. Hindi, wag kang papagape doon sa nararamdaman mo na, ay, hindi ko pa nakuha, hindi kasi ako magaling. Naku, ano yan, negative self-talk. So, yung affirmation na naman, whatever you say after the I am, it will always be true to you. Kaya pag sinabi mong I am not good, I am not worth it, wala talaga. So, yun yung mga kailangan points na kailangan yung malaman, that when you manifest, it should always be positive. It should always be on the positive side. Ibig sabihin, hahanapin mo kung ano yung maganda sa sitwasyon na yon. Hindi ibig sabihin na pag nag-manifest ka, nag-give up ka na or iniiwan mo na yung, hindi ka na pwedeng mag-negative, hindi ka na mag-feel sorry, hindi ka na pwedeng malungkot. Hindi. Being positive means ina-acknowledge mo yung situation pero kaya mong i-shift. And that's what you can do if you are a master manifestor. Na kahit anong circumstance, ni-reject ka, nawalan ka ng downline, 10, 100, 1,000, okay lang yun. You have an abundance mindset. Remember, abundance is a birthright. Andun na yun, andito na yun sa atin. Kaya lang na-overpower lang ng mga negative emotions na nangyari sa atin in the past na naka-stuck sa atin sa loob. Because energy also is, emotions is also energy in motion. So, yun yung energy na naka-stuck sa sarili mo na nanggaling sa past na hindi mo iniiwan. Kaya dapat, lalo na, di ba, hindi naman natin binibigyan ng strong emotion yung mga pag masaya ka, di ba? Binibigyan mo ng strong emotion pag malungkot ka, pag depressed ka, pag you feel down, pag nireject ka. So, yun ang nai-stack sa'yo. So, tanggalin mo yun. Kasi tapos na. You cannot undo and trust the unknown. When you trust the unknown, mas madaling pumasok sa'yo yung bago. Yan. Now, if you want to know about it, try to follow Joe Dispenza. And then, bilhin nyo yung book niya or isubscribe nyo. Not isubscribe. How do you call that? Dun sa Kindle or sa Audible. Becoming Supernatural. Tip ko yun sa inyo. Joe Dispenza, meron din siyang YouTube, mas maiintindihan nyo. And then, sino pa ba yung ibibigay ko sa inyo na guided meditation. Ayan, ang dami po niyan sa net. You try also to follow Mel Robbins para mas maintindihan nyo yung sinabi ko, what is reticular activating system. Napaka-importante po ito kasi once na nalaman nyo itong mga to, everything will flow talagang very spontaneous at saka mas magiging maganda ang tingin mo sa buhay. Whatever circumstance you have, ano man ang meron sa'yo, when you know how to manifest, you know how to attract, then creating would be easy. Also, ito kung gusto nyong manifest, 7 steps to living your best life. Ito yung mga binabasa ko. And then, ito yung bago sa akin, Project 369. The Key to the Universe Final Edition. Merong relevance yung 369. It is the most important number in manifesting. Merong explanation yan. And I also have Money Consciousness, the Wealth Consciousness. I have that new book. Saan ko ba naiano yun? Ito. Ito yung pinakabago, yung Manifesting Money. I'm sorry. Ayan, ito kung gusto niyo, yan. Puro project, meron niyang dalawa. So Project 369. And then, the key to prosperity. Yan. So, merong mga topic siya. At the same time, ito kakabili ko lang kasi. So, merong journal din yan. May topic siya and then may journal. So, mas mai-enhance po ang manifestation nyo. And you would feel na with any kind of business, mas talagang, mas mai-enhance, mas madali mong i-manage yung business mo. Hindi lang live good, but outside live good. At the same time, hindi lang sa business, even yung relationship mo sa sarili mo, relationship mo sa friends mo, and relationship mo sa pera. And very important yun. Buti na-touch ni Ma'am Irene yun. Money is energy. Kasi dapat ang money natin, it should always be a happy money. Meron yung unhappy money eh. Unhappy money, pag binibitawan mo yung pera, malungkot ka, hindi mo binibitawan mo dahil nagbayad ka ng bills. Dapat, pag nag-release ka ng money, masaya ka. Okay, babayaran na kita yung phone bill ko. Okay, pambayad ng utang. And then, ito tip, kausapin niyo yung pera na, teka ha, ilalabas muna kita, pero bumalik ka ha. Pagbalik mo, dapat marami kang kasama.
Dapat ganun yung ano. Kasi kung ang tingin mo talaga sa pera is money is evil, money is the root of all evil, mali. Money is neutral. The love of money is the root of all evil. Money itself, no. Dapat alam mo kung ano yung money, alam mo yung principle ng money. Money must circulate. Pag sinabi mong money must circulate, binibigay mo yan. Iikot yan, di ba? Kasi pag hinahawakan mo din ang pera, parang tubig yan, di ba? Di ba ang tubig, pag naglagay ka dito, pag ganyan, hindi siya ano. Pero oras na hinawakan mo ganyan, tatagas yung tubig. Ganon din ang pera. So, dapat happy ka every time na i-release mo yung pera. Tignan mo, mas maraming babalik sa'yo. It will come on from indirect, money will come to you easily, di ba? And also from indirect resources. So, yun lang, like, sorry, medyo natagalan, but I really couldn't, hindi ko talaga, I have to keep silent because this is very important for us, guys. Manifesting is very important. First thing in the morning, gagawin nyo yan, hydrate, and then meditate, and then manifest. Yun. And then after that, ready na kayo. Yun yung pinaka-shield, ano tawag mo dito? Armas mo throughout the day. Yan. So, yun lang po. Siguro one day I will talk about the 7 chakras para mas lalong yung ano. Ayan, sorry Ma'am Joy, medyo natagalan. No, it's okay. Talaga. Dami rin talaga namin natututunan. Siyempre, ikaw, expert ka na dyan, coach, no? Kami, mga newbies, no? Mga new fight pa lang kami. Pero yun pala yung ano? Naririnig ko yun kay, kay Miss Joey Medking. Alam mo yun, yung may pinopost siya sa IG, chakra na yun. Yung pala yun. So, thank you so much, no? Ang dami ko ring nalista. Thank you din sa ating mga, keyboard warriors na nagsasabi kung ano yung mga magagandang, mga pwedeng puntahan natin, Also, gusto kong tawagin din, syempre si Coach Lani, no? Meron din siyang share personal rin niya experience about manifestations. O di ba? At least ito tayo holistic kasi kasama rin talaga to in terms of business, sa family, alam mo yun, kung paano ka makibagay or makikasama sa pamilya mo. Tama nga naman, ang manifestation is, iba rin kasi right now, napakagaan na rin ng pakiramdam ko. Start nung nagiging, may listahan ako yung ginagawa ko yung, naturo rin kasi sa akin ni Coach Irisa, pray muna, tapos gratitude. Nakalista talaga siya. So, every day, pag natatapos ko, chinichikan ko. Tapos, nagiging happy ako. Tapos, parang light-light na ng mood mo. Kasi, ang ganda na nung pagkagising mo pa lang, di ba? Kung, syempre, hindi natin maiiwasan. Pag mom, may konting tweak talaga pag mga anak mo, di ba? Pero, napipigilan mo, parang galit ka, pero happy ka pa rin. Kasi sabi, anak, nakakainis ka, hindi ka naghugas ng plato. Mga ganyan. Pero smile ka pa rin, di ba? Pero yun, control mo na syempre yung emotion mo. Hindi ka naman siya, dati talaga parang kang tigre. Ganun galit, di ba? Pero ngayon, di ba, nakasmile ka pa rin. Pero may konting, syempre, pitik pa rin sa mga kiddos. So, ayan, Miss Lani, ikaw naman, mag-share ka naman ng iyong personal experience for the manifestation. Kailan ka ba nagsimula? ng manifestation. Ay, wait lang. Ask to unmute. Ayan. Coach Lani, go ahead. Makaka-unmute na ako. Hello to everyone. Very relatable kasi yung topic natin. Kaya kahit na mamalat ako, mag-share ako kasi personal story po talaga to. Hindi ko alam yung chakras. I look forward to that, Coach MJ, kasi tsaka lang ang alam ko. Hindi ko alam ang chakras. Pero Sis Irene, panalo ang presentation. Maraming salamat. Ang share ko po, hindi ko alam na minamanifest ko na pala yung pagpunta sa Australia. Nung 12 years old ako, ikukwento ko lang, meron akong notebook. Daydreamer po ako, sabi nga ni Coach Irene. Masarap mangarap paggising. Ako, meron akong pangarap ko talaga iahon yung family ko sa kahirapan. So, meron akong notebook. Nag-i-imagine ako, it's my favorite thing to do. I remember this, 12 years old ako. I had my tattered notebook, kasing gisigi-gisigi Kapampangan, Nenix. Yung punit-punit na siya, yun.
punit-punit na siya sa side. Talagang kasama ko siyang matulog every night, iniisip ko. Meron pa akong mga visualization dyan. May bahay ako, mag-abroad ako kasi during that time, yung mga tito ko, yung mga kakilala ko na successful in life is nag-abroad, yung mga OFW. Tumutuloy yung laway ko noon pag nakikita ko yung mga pinsan ko, may mga chocolate, may mga ganun, ganun, ganun. So, ang iniisip ko, naglagay ako ng bahay. Ginrawing ko yung bahay namin, yung magiging bahay. Tapos nagpunit-punit ako ng mga catalog ng pabango, ng mga chocolate. Inalagay ko dyan sa aking notebook. Tapos iminamanifest ko. Hindi ko alam na manifestation to basta ako naglalaro lang sa isip ko. Kung magkano nang ipapadala ko sa nanay ko every month dahil OFW ako. Tapos yung magiging savings ko. Tapos, wala nga yung pag-aasawa walang family, basta pagtulong lang sa family at mamaiahon yung family ko. Tapos, kasi every night po, yan, kakasama ko siya sa pagtulog. Tapos, ginagawa ko na yung daydreaming na yan, kasi magulo yung family ko, laging nag-aaway syempre, yung parents, dahil walang pera, ganun, ganun. Kaya, yan lang ang naging best friend ko for the longest time. Ngayon, fast forward, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Lahar po kami. Kaya hindi ko alam kung ano nangyari doon sa notebook na yun. Basta fast forward a couple of years, nangyari po lahat at mas pa, nangyari lahat ng mga nilagay ko sa notebook ko. I was able to go abroad. Back then, nung 12 years old ako, hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Basta sinulat ko lang lahat. Tapos nangyari, it happened in real life. Nakapag-abroad ako, nakapunta ako sa Australia, I was able to build a family, naiahon ko yung family ko sa kahirapan, naibigay ko lahat sa kanila, and hanggang ngayon, mas pa yung binibigay sa akin. So, yung pala, not until I joined networking, sabi nga ni Coach Irene, na nalalaman ko about law of attraction. And I started to watch the movie The Secret din, sabi ni Coach, appear. Tapos, my favorite book in the whole world, The Magic by Rhonda Byrne, because it's a book about gratitude. And sabi nga ni Coach MJ, iba ang paningin ko sa bayad ko sa kuryente. Kasi pag ang iniisip mo, pag babayaran mo yung kuryente mo, hay, kuryente na naman. So sabi nga ni Coach Joy, pag ang iisipin pagkatapos kong mabasa yung The Magic, ang iniisip ko ngayon pag dumarating yung kuryente, salamat. Salamat for this bill kasi ito nagbibigay ng ilaw ng init ng tubig, ng pag-inom ko ng organic coffee, ng tubig, yung nga ganon. Yun na ngayon nang iniisip ko. Kaya less hindi na burdens yung mga bill ngayon. So yun lang gusto kong i-share po kasi manifestation, not knowing na yung pala yung mangyayari sa buhay ko, na i-manifest ko na nung 12 years old ako. So hindi ko alam kung nano ka rin itang balumitan susulat ko itang notebook ko ne. Kung balno ka rin niya miras may laharya yata taknido. Oy di ba? Oy nanay ko yan pinapatunay niya may bahay daw ako. O ayan. O yung ano mo, dinodrawing mo. Hindi, drawing ko. Ayan na, patunay po na hindi po ako nagsisinungaling. O, ayan, nanay ko. Ayan po. Anyway, maraming salamat, coaches. I really, really enjoyed tonight. Yes. Salamat. Thank you so much. Kaya napaka-effective talaga ng vision board no? Kaya guys, naku, kung wala pa kayong vision board, actually, ako meron din ako nung bata ako kasi, diba, parang high school, naku, magkakaalaman ng edad. High school slam book. May pa-slam book, what is your ambition? Yung mga ganyan Gawa ka naman ng notebook mo, ikaw naman sulat-sulat, drawing, ganyan. So yun, effective talaga yung vision board. Though hindi natin alam, hindi rin tayo aware hanggang sa nalipasan na lang din ng syempre, ng panahon, nag-aaral ka na, nag-college ka na, iba-iba. Tapos, nabalik na lang, nakalkal na lang din nga, nung nagkaroon na rin ako ng business na nasa industry naman ng MLM, kasi nga kasama rin siya, di ba? So, ayan na, tapos nakikita ng mga anak ko. So, parang, ngayon niisip ko, effective talaga. Minsan tinatanong, anong gusto nyo? Parang, hindi rin sila aware, no? Pero, siguro, it's a good practice din na
magdikit-dikit na talaga tayo ng vision board. Ayan, nagpe-print na ulit kami ni Coach Irene with the affirmation and everything. So exciting, nakakagaan guys. Gawin nyo talaga, i-try nyo talaga, promise. Paunti-unti natutwist ka, tapos nagiging conscious ka na. Yun talaga yun. Nagiging conscious ka na sa the way you act, react, paano mo 'di ba? Paano mo pakisamahan yung tao or yung mga nangyayari, mga ganapan paandar sa paligid mo, 'di ba? Nagiging conscious ka na dapat ay wait lang, ay shake ang mga negative vibes, ay wait lang, 'di ba? Tapos nagustuhan ko kay Coach Janet nga yung happy money ano. Okay pala. So ako naman happy naman talaga ako pag nakakabayad, pero gusto ko yung babalik ka ha, dodoble kayo. Okay, alam na natin, Coach Irene, ano pa ba ang mga pwede nating idagdag. So, tawagin ko rin ito, syempre, no? Mag-share din siya about this topic. Ang ganda nung sana every time, no? May ganito tayo. Hindi naman kailangan din na every day or basta at least tama yung si Ups Harold, twice a week tayo magganto para at least talagang takam na takam tayo na makapag-share at makitang isa't isa, 'di ba? Kasi we really learn from each other. Ayan, Coach Nix, okay lang 'yan, no? Wag kang mag-alala kasi ito pang business naman natin 'to. Kailangan matuto tayo sa isa't isa, 'di ba? Ano ba naman yung Tuesday, Tuesday and Thursday na nga lang din tayo nagkikita. So i-push na natin 'yan. Sige, go Coach Nick. Wait lang ha. Ask to unmute. Yan, go. Hello, Coach. Coach, hindi pa ba tayo overtime? Carry lang yan. More pa. Sino ba mag-out? Kasi Grabe, no? tayo na-advertise tayo kanina nasayang yung kids. Go na. Ang ganda, Coach, ng topic natin ngayon kay Coach Irene, kay Coach Janet, at saka kay Coach Leilani. I really love the topic today, oo. Sobrang lalim, no? Ayun, Coach, actually, ang gusto ko lang i-share siguro kasi meron ako natutunan kay Mentor John Calub, no? Nabanggit kanina parang si Coach Janet yata, o si Coach Janet. Tawag dito. 'Di ba, Coach, bawat bansa merong mga may mga batas. 'Di ba? Merong mga batas 'yan. At imposibleng ang isang bansa walang batas. Kasi pag ang mangyari diyan, pag walang batas 'yan, magkakaletse-letse yung bansa. Hindi siya magiging align. 'Di ba? So, ang isa sa natutunan ko kay Mentor John Calub, ang mundo, meron ding ginawa si Lord ng batas. So, etong batas na to, na the moment na naintindihan ito ng tao, imposibleng hindi talaga niya makukuha yung pangarap niya. Like yung tinatawag natin, Coach, na law of gravity. 'Di ba? Kahit ikaw yung pinaka mabait, pinaka matulungin, kahit ikaw yung pinaka mayaman sa buong mundo, na ibibigay mo yung yaman mo sa lahat ng tao. Pag ikaw tumalon ka sa pinakamataas na building, mamamatay ka, possible. So, yun yung law of gravity. So, yung pinag-uusapan natin ngayon, actually, may pinag-usapan natin dito yung law of attraction, di ba? Law of manifestation, actually, law of universe. Halos doon siya umikot eh. So, ang gusto ko lang i-share siguro, kailangan maintindihan natin kung ano ba yung law sa mundo. Kasi the moment naintindihan po natin yan at nag-stick tayo dyan, lahat ibibigay sa atin. Kasi yung nakaraan, parang last week na topic natin, yung awareness, isa yon sa reason bakit wala tayong awareness kasi hindi natin alam yung batas na sinusunod natin. So, etong sinishare ko sa inyo, Coach, ito natutunan ko to kay Mentor John Calub nung ako nagsisimula mag-network way back 2016. Na kung ikakwento ko yung pinagdaanan ko sa pag-network, lahat ng hirap pinagdaanan ko, Coach, pero hindi ako nag-give up. Nag-stick lang ako doon sa law. 'Di ba? Yung law of cause and effect, 'di ba? Yung mga ganyan. So yun lang actually ko, sabi ko nga hindi ako magaling sa pag-network. Pero every now and then,
na si Livegood, pang 6 company ko na to eh. Di ba? Laging nagsasara yung company, sinalihan ko. Pero I'm thankful na every time ako coach, di ba, nagdi-network sa iba't ibang kumpanya, actually coach sa Livegood. Ano lang, ang kasama ko lang dito, si Coach Arnel, ayun, andyan siya, nandito yata. Si Coach Romalia, yan, hindi sila, I think mga 2 years sila nagni-network yan. Yun, kumbaga coach, hindi ko expect na pagsali ko ng Livegood, sobrang daming leaders yung sasalpak sa akin. Bakit? Kasi naintindihan ko yung law eh, yung law of attraction. Pero dapat make sure na kapag naintindihan natin yan, sabi nga ni Helen Keller doon sa binabasa kong book na leadership, sabi niya, lahat daw ng gusto natin, makukuha natin as long as we stick to it. Diba? So, stick to it kung ano yung pinaniniwalaan natin na kinrate ng higher creator. Kasi, the moment na yung kinrate na batas ng higher creator, nilabag natin yan, sabi nga ni Mentor John Caldo, kahit anong mangyari, hindi po natin makukuha kung ano man yung gusto nating makuha sa buhay. So, ang masishare ko lang po siguro is maraming batas na kinrate yung si Lord. Diba? Yung mga nabanggit natin dito, yung law of universe, law of attraction, law of action, law of manifestation. So, kailangan nating alamin ano yung mga gamit ng mga yan. Tapos, i-apply natin into life every day na imposible po. Kahit anong religion natin, kahit anong klaseng tao ka, masama ka, mabuti ka, pag yan, sinundan natin yung batas na binigay ng higher creator. Kahit ano pong gusto natin sa buhay, imposible po nating hindi makukuha. Kasi ang higher creator ang nag-create dyan. Diba? So, yun lang coach. Masadong overtime na. Thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much, Coach Nix. Grabe, no? Ang ganda. Kasi, wow, 21 irrefutable laws. John Maxwell. Grabe. Very good talaga. Ang gaganda. Ang dami nating na nasa slide top. Nakaka-excite tuloy yung mga next na topic. Gusto ko nga i-share yung, sabi ni Coach Arin, share mo yung 5, ano ba tawag doon, Coach Irene? 5 language of love. Pero maganda doon muna tayo sa chakra. So, chakra, ganyan. So, marami tayong next, no? Ayan, excited na rin si Abs Harold for sure. Maraming mag-share ng mga topics na hindi lang para, wala lang, may mapagkwentuhan tayo. Hindi. Talagang in relation ito sa, sa business natin, sa personal life. Kasi syempre, yung mga age namin, Coach Nix, mga nasa na talaga seeking and alam mo na, giving back to the community na, di ba, kailangan yung vibes natin pinapasa na natin. Good vibes na tayo sa community. Yung mga meron na tayong pundasyon, may input ka na, di ba? Para if in case man tawagin na tayo ni Lord at expired na ang timing natin, di ba? We have something na may isi-share kay Lord na, ito yun, di ba? Ito yung mga nagawa natin dito and everything. So, at the same time, yan, creating value. Ang ganda, 'di ba? Hindi lang para hindi rin naman tayo ma-burn out, 'di ba? Sa business natin. Syempre meron din tayong another Zoom for that, sa mga invites and everything. So ito naman more on personal growth, yan. So yung mind natin yung patabain natin dito. Okay? So sharing tayo sa ating mga trainings. At sabi nga rin, 'di ba? Syempre into relationship din sa creator natin, 'di ba? So ayan, so thank you so much sa lahat ng mga inputs and everything. Meron mang may umano, pero 'di ba, si God pa rin ang focus natin at sinentro natin yung good vibes and positive natin. Coach Irene, grabe, ang galing. Sobrang daming ang daming natutunan tonight. Ang dami ko ring na-take notes, na-remind. So, everyday talaga. Guys, dapat may, kayo, sa mga hindi sanay mag-planner, kami po sa MLM, sanay na kami dyan sa planner at calendar kasi yan talaga yung mga things to do, mga ganyan-ganyan. So, siguro next time may mga topics din tayo for that, So, ayan. So, ayan, with that, no,
kumbaga last lang na saying, Isaiah 6:22, when the time is right, the Lord will make it happen. Diba? Siya mismo ang magiging susi sa lahat ng manifestation natin at sa pagiging grateful natin everyday at sa mga nabivisualize natin. Okay? So, salamat for all the wisdom, guys. Coach Irene, Coach Janet, Coach Nix, at Coach Lani. Welcome to the Pilipinas. Mabuhay. See you soon. So, guys, thank you so much. Have a good night. At last, Abs Harold, andiyan ka ba? Baka may gusto ka pong i-announce. Ay, parang wala na siya. Hello, Coach. Dito Hello. ba? Yan, mga Ayan. may announcement pa po ba, Abs? Yun lang po, Coach, sa hindi na ako nag-open ng kama, no, kasi pinatay na yung ilaw nitong ko eh. Yun lang po, follow up ko lang po sa lahat ng mga leaders na about sa ticket ng event natin sa anniversary. Suportahan natin to dahil pag hindi tayo bumili, baka puro crossline na ang umattend. Kasi open kahit hindi DMW eh. So marami na pong bumibili ng ticket, mga iba't ibang team. So kasi welcome ni Coach Fernan lahat ng team kahit na hindi DMW. So wag naman sana mangyari na halos lahat puro ibang ibang team. Sana tayo nandun. So i-grab natin yung opportunity. Huwag yung panghinayangan yung ticket kasi pati gala night, huwag yung panghinayangan, parang investment na rin yan eh. Investment na rin yan at sama mo leaders mo. So mag-take kayo ng mga video para magamit nyo rin sa negosyo nyo. So maganda po yung event na magaganap kasi marami po tayong mga guests, surprise guests. At masaya. Hindi mo babayaran ng pera yan. Kasi pumunta ka lang ng SM, mag-samyupsal ka, ubos ang pera mo, 3,000, 5,000. Pero ito guys, magagamit nyo to sa negosyo nyo. Okay, so yun lang po. Sana secure nyo na yung ticket nyo. Itong income na mamaya, paldo-paldo na naman. So, congratulations sa lahat. So, mga malalaki income dyan, kuhanin nyo na agad yung ticket. Pwede nyo na ako i-message kung gusto nyo para mabilisan. Credit wallet na lang para mabilis kasi yun din ibabayad ko kay Coach Fernan. Okay, so sige po. Thank you. Salamat po. Thank you sa training. Salamat, Coach. Thanks, Apps, for the reminder. Salamat po. Ayan, at ang commission night later, abang-abangers. So, before po tayo magtapos, no, let's pray po for our training, no. Lord God, thank you for tonight. Thank you po sa napakagandang topic. Thank you po sa nagamit niyo pong aming speaker, si Coach Erin, sa mga na-inputs po ng aming mga coaches, Coach Janet, and Coach Lani, and Coach Nix. Ganun po sa aming upline, si Abs Harold. Marami pong salamat sa blessing na ito, God. Ikaw pa rin po ang sentro ng lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Gabay mo po sa amin. Ilapit mo po ang mga tamang tao nang kami po ay maging daan din sa pagtulong sa buhay po nila, Panginoon. At ganun din po ay makatulong din po sila sa paglago ng aming negosyo. Lahat ng ito, Panginoon, dinulog namin, itinataas namin sa iyong mahal na bugtong na anak na aming tagapagligtas na Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Thank you, guys. Have a nice night. God bless. Love you all. See you next week. Bye-bye. Coach Irene. Mama.